Ako yung nagbibigay ng warning sa gobyerno sa mga nakaraan na vlog kasi hindi maganda yung kakalabasan nito eh. Revolusyon ang lalabasan dito. Totoo, talagang revolusyon ang bagsak nito kasi ang tao galit na galit. Galit na galit ang tao. Malungkot pero mangingibabaw yung galit. Kaya nga, meron ng build-up dun sa labas ng Senado. May mga nananawagan na lumaho kayo. May pumupunta doon on their own accord para sumuporta sa mga senador. At nadadagdagan yung galit ng tao kasi gaya na sabi ko, yung kriminal, yung totoo, yung nabintangan lang na kriminal ng isang krimen, like plunder, yung inosente, okay lang, sama ako. O ito ko. O, paresto ko. No? Of course, may mga legal na mga remedy. Yung kay Bato, wala naman jurisdiction yung ICC eh. So tama lang na hindi siya, questionin niya yon yung action na yon. Anong kinalaman ni Bato sa mga patayan niyang drug war? Siya yung chief PNP. Siya nagpatupad ng drug war ni Duterte. So, kung titignan ninyo, trabaho yung kay Bato eh. Dapat may nagdemanda kay Bato dito sa Pilipinas. Hindi sa ICC eh. Ganon din yung kay Duterte. Dapat sa Pilipinas, in a court of law ng Pilipinas because our courts have jurisdiction. Hindi. Susubo lang nila. Susubo si Bato, si Digong, sinubo na. Susunod si Bato, susunod si Bongo. And susunod yung mga general. So, wala na tayong batas. Ay mga kababayan, kung wala tayong batas, ano ibig sabihin nun? Kung wala na tayong maasahang batas, ano ibig sabihin nun? Yun ang sinasabi ng gobyerno sa atin eh. Yun ang sinasabi nila. Hindi na effective yung ating justice system. Walang kwenta yung Supreme Court natin, walang kwenta yung Court of Appeals, walang kwenta yung mga regional trial courts natin kasi kailangan i-surrender sila Bato, sila Bongo, si Duterte doon sa ICC, mga general. Lahat na involved yan sa sinasabi nilang drug war. Tinatakot ka pa ngayon. Ayaw pang palabasin yung katotohanan. I think that time is very, very near when the people will rise up. Yun ang nakakatakot. Kasi when the people rise up, wala nang rally-rallying peaceful na mangyayari eh. Kasi sobrang rally ng peaceful, wala nangyayari. Marami na nagsasabi, revolusyon na tayo. Marami na. So anong gagawin ng gobyerno? Pagka naglabasan ng tao na daan-libong tao, armado lahat yun, anong gagawin nyo? Ang lalakas ng loob nyo. Kaya balik ako. Estrada, alleged na criminal, alleged na nag-violate ng batas natin, nag-plunder. Sumurrender. Hinuhuli nyo para may drama pa. Hinuhuli ninyo, may drama-drama pa sa loob ng Senado. Bakit? Para matakot yung iba. Para bumigay. Yun yung purpose ninyo eh. Tapos nun, ang nakipagtalo pa kay Senate President, wala kayong kagalang-galang. Bakit? Ang lalakas ng loob kasi ninyo. Who is behind all of you? Is it the President? Kasi yung mga kagaya ninyo na hindi naman elected ng taong bayan, appointed lang kayo, lalakas ang loob nyo. Anak ng tokwa talaga to. That's why I am afraid that ang taong bayan will rise up and take up arms against this government. Ayun, nakakatakot eh. It's mob rule. It's going to be mob rule. It's hard to control. Okay lang kunyari yung armed forces eh. Okay lang yun eh. Kasi kontrolado, may disiplina. Okay lang kung yung mga retired na mga men in uniform, yung mga retarded na, yung mga may rayuma na. Okay lang yun. Pero kung kunyaring naglabasan yung mga tao simultaneously and then may bit-bit na kahit anong panaksak, may bit-bit na molotov, may bit-bit na martilyo, no, kabra, mga palakol, samurai, tubo, talagang galit. Anong gagawin nyo? Raratratin nyo yung tao?
utosan niya AFP na banata niya, lalong gulo. Kaya maghinay-hinay kayo sa gobyerno, authorities, ha? Hinay-hinay kayo. Because you're pushing the people to the limit. Yung mga iba dyan, magko-comment. Panay daldal ka, panay dada ka. Gago! Panay sira ulo. Magko-comment ng ganun, mga troll. Panay dada. Hindi nyo naiintindihan na this will elevate to a full-scale civil war. Tarantado. And this government, I think, would rather have a civil war just to escape the scrutiny, the justice, the tawag dito, accountability, na habulin kayo ng taong bayan sa ginawa ninyong pagnanakaw. Yung totoong kriminal. They don't care whether the Filipino people die or suffer some more or go hungry. They just don't care. What they care about is that they continue on with their power, continue to plunder this country, and they will just give you crumbs. Mga tira-tira. Para lahat parang mga aso. Walang dignidad. And I'm so afraid that mabot tayo sa patayan talaga. Yung at first, pwede, biro-biro lang Pero yung umabot tayo sa patayan, when people decide one day tumayo, lumabas ng armado, how will you stop it? Will the police, the PNP, the AFP, will stop it? NBI? Go ahead, you stop it. Pagpapatayin ninyo yung tao, papatayin din kayo ng tao. Yun yung problema, hindi na makokontrol. Hindi na makokontrol. Ang pinakamahirap dyan is a revolution without a head, without a leader. Tandaan nyo mga kababayan, mahirap yung may revolusyon na dumating na walang pinuno, panay emosyon, panay galit, kanya-kanya. Basta makabawi lang. Putang inang gobyerno to, ganun ang dating. Supreme Court, hindi mo maasahan Kasi ang bagal TRO, ICC, 2025, budget, walang desisyon. 2026 na, magkalating taon na, June na kayo, 2026, June. Anong ginagawa ng Supreme Court? Sinusweldohan pa ba kayo para mabagal kayo? Hindi. Sinusweldohan kayo Supreme Court para lunasan yung mga pagkabuhol-buhol ng batas natin. Kaya nga dinudulog sa inyo, the highest court in the land. But let me correct myself. The highest court in the land is not the Supreme Court. It is the People's Court. Because yung Supreme Court got its power from the Filipino people. Remember that. Kami ginagalang namin kayo. Pero kayong mga tao, hindi nyo ginagalang. Hindi nyo ginagalang o nakalimutan nyo na yung rason kung bakit kayo nandyan. Sitting senator. Puta ragis, hahabulin ninyo. Ngayon ang nyo, how can they perform their function as a senator? So, 11-11 ang score. Tignan natin kung hanggang 4, 1 ngayon. Tignan natin, 3 araw pa. How this will evolve. Malacanang and everyone na part of the syndicate or whatever you call yourself na brotherhood of the households together suffering the same fate as every Filipino because it's just one country. It is just one mismanaged country, just one president, just one constitution, one Senate, one Congress, one agency na sa DNR, sa DA, one AFP, one PNP.
That's the system. That's the structure. That's the organization. You cannot escape the scrutiny of the Filipino people. Pagka siningil kayo ng taong bayan, tapos ayaw nyo pang aamin at bobolahin nyo pa kami, lolokohin nyo pa kami, tatakutin nyo pa kami, sasabihin pa ng katulong sa'yo, sige ma'am, sige sir, baka balang araw matagpo na lang patay yung anak nyo. Putangin na kayo. Ganun pang putangin na kayo. Yayariin ko talaga yung ganyan. Tatakutin ka pa. Sige sir, sige ma'am. Papupulis ko kayo, pababarangay ko kayo. Putangin na siya pa malakas sa loob na pabarangay ka, no? Babalik ta rin. You see the criminal mind. You see the demon inside that person being possessed by the devil. Kaya nga, pagka titignan ninyo, i-analyze ninyo yung nandun tayo ngayon. We have elected a president that the president is washing his hands, wala siyang kinalaman dito. Siya pumirma ng GAA, gago. Ikaw pumirma ng GAA. 23, 24, 25, 26. Ikaw yung pumayag na magbenta ng ginto. Mangutang tayo. Ikaw lahat Ikaw yung executive. Chief executive. Mayordoma. Kung malaking bahay ito. Ikaw ang pumayag sa lahat ng ginagawa ng ibang mga tao. And ginawa nyo sindikato. While we are so busy with our lives. Busy trying to earn for this country. Bobolahin mo pa kami. Bubudulin mo na naman kami. Wala na, hindi na pwede. Kasi nakikita namin, ang pagkakaiba kasi noon, nung araw, walang mga sokmed-sokmed. Ngayon, may sokmed ngayon Ngayon, may mga CCTV Tatakutin nyo kami? May armas kayo? Tatakutin nyo kami? Nasa inyo yung batas, you will bend the law. Tatakutin nyo kami ng mga kaso, tarantado kayo, nagkakamali kayo. Ay, nako. Ang lalakas ng loob nyo. Ang lalakas ng loob nyo. Isa-isayin ko kayo, kunyari, iniisip ko yung mga pangalan ninyo, isa-isayin ko kayo. Putang ina, sino ba itong mga to? Binihisan kayo ng barong. Naging presidente ng Pilipinas, naging senator, naging congressman, naging cabinet secretary. Sino ba kayo noon? Tapos ang trato ninyo sa taong bayan na siyang dapat ang pinupuntirin ninyong pagsilbihan. Pinaghihirap ninyo. Dadaanin nyo sa ayuda. Ngayon, kung gusto nyo bumagsak ang Pilipinas, kung mapapayag kayo mga kababayan ng ganyan, hindi ko, okay lang. Pero sa tingin ko nga, yung mga matitinong Pilipino will somehow reach their breaking point. And the breaking point is taking up arms against government. Better yet, umalis na lang nga kayo Lumipad na lang kayo, umalis na kayo. Tapusin na natin to. Because the sooner na tapusin natin to, the better it is for the economy, the sooner we will be able to move forward towards a country like Singapore, Finland, Denmark, or whatever. We will benchmark. And then we will be able to reboot. We will solve the problems that are pestering us. You know what? Ang sabi ko nga sana ang topic ko, yung nasobrahan tayo sa we have ang tawag dito, yung culture natin may problema. We have a teleserye culture. Teleserye culture. Dagdag na ng dagdag ngayon ng kwento. No? Yung patay na. Yung nabuhay pa. Kasi may kakambal. Parang itong si BBM. May kwento. Patay na. Buhay pa. May kadobol. Tapos makikita mo yung kadobol. Iba yung tsura. Jumping jacks. Gano'n. Matangkad. Makisig. Bata pa yung tsura.
Niloloko tayo, ang dating, kasi ayaw naman nilang ayaw nilang pa-testing. Sumagot na yung Supreme Court doon eh. Ay, nako. Kaya nga, lokohan tong nangyayari na to. Ang laki ng kasalanan ninyo pagka si BBM, peke na. Ang laki ng kasalanan nyo. Ha? Bitay talaga yon pagka nagkataon. Kayong lahat na nakakaalam, bitay ang abutin ninyo. Kasi pandilin lang na sa taong bayan yung ginagawa nyo. And you're supposed to have the Vice President sworn in. Because she, no? I don't care if it's Sara Duterte. Basta yung konstitusyon natin, kung ayaw nyo kay Sara, sorry. Yun ang naka-konstitusyon natin. She was elected, 32 million. So kung may problema sa presidente, it has to be Sara, sworn in. Eh, hindi nyo pinagtatakpan nyo, ayaw nyo gawin, ayaw nyo ilagay. Well, may problema kayo. Kasi the moment na umikot ang gulong, magkaalaman to, at nalaman na patay na talaga si Marcos, naka-freezer, may problema kayo sa buhay nyo. Ano kayo. Kaya nga, ang sinabi ko naman sa inyo, verify nyo, make a statement. Wala kayong statement. Tago ninyo yung tapos doon, hair follicle. Wala talaga. Pandilin lang sa taong bayan ginagawa nyo. Kaya nga, teleserye tayong teleserye. Abanga na susunod ng kabanata. Di ba? Can you imagine? It's all you're doing. Kaya hinay-hinay. Huwag yung ganyang garapalan. Dahil sa kriminal kayo, balikan ko yon. Ang totoong kriminal, gagawin ang lahat para pigilan ang batas na abutan sila. Yung katotohanan, malaman ng taong bayan. Ganon ang kriminal. Ang hindi kriminal, willing na maimbestigahan. Willing na humarap sa batas. Willing na maungkat, magbigay ng testimonya, ma-cross-examine para malaman. Kasi yun ang concern niya. Marcos Jr., congressmen, senators, department heads, secretary, USEC, etc., lahat kayo. Nabi ni Marcos, do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. Sabi mo, mahiya naman kayo. Galit ka sa pagnanakaw. And you will dig into the bottom of this at para mapanagutan. Pero, nagsalita yung mga witness. Kinatay niyo yung investigasyon. Wala nangyari. Tapos ngayon, magkakaroon ng Senate Blue Ribbon. Ulit, babalik dahil sa majority may control. Binubuwag ninyong pilit ang majority para makuha nyo ang tempo. Kontrolado nyo yung tempo. Hawak nyo ang beat. Ika nga. Imagine, ginto, binenta, PCSO, PhilHealth, Sovereign Fund, PDIC, lahat ng pera. Sinulimbat. And then yung mga kinikita ng pagkor ng PCSO nga, tapos itong BIR, Customs, LTO. Daming pera. What do you think will they do with the money? Yun, bumili, assets, bahay sa Forbes, ginawang bodega, ng pera, paldo-paldo, deliver dito, deliver doon. Ngayon that may nagsasalita, ini-stop nila, hinaharang nila. Tinatakot nila yung Senado na mag-iimbestiga. Saan pupunta to? Gising ang tao eh. Gising ang tao. Question mark sa inyong mga pro-government, pro-Marcos. Are you sure you really want to challenge God? Question ko lang yan. Are you challenging God? And if you do, then you must be a member of Satan's group. Mga satani kayo, mga walang niya kayo. And kaming mga matitino, we're not afraid na tatakutin nyo kami. Hindi. Na ano nyo kami, sasaktan nyo kami. No way.
I've proven in my life, the past so many years, God is always there to protect us. So many times, patay na ako ilang beses. God is always there for me. Kaya nga, huwag kayo natatakot. Pero huwag niyong pangungunahan ang Panginoon.